dahan-dahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Halina't pag-isihan muna po natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagdasal po natin ang mga OFW at ang mga may sakit, gayon din ang mga nag-aalaga sa kanila. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati. Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila'y magiging bayan ko, at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako ay mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila'y magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na ako'y Panginoon na humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay ng Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon. At ipahayag ninyo sa malalayong lupain, ipangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob
at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa, patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pari mga binata at matatanda, ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Di ba't sadyang may kapwa ang sarili, dapat haina ng pagsisilbi at mamangha. Ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita ng ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ng taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bayan. Ngunit isa sa kanila, si Caifás, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba niyo naisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ng kaniyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Pasko, maraming taga-lalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi na nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi?" Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo na ituro ng sino mang nakakaalam kung nasan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano nga po bang klaseng patotoo ang kailangan natin para maniwala tayo? Ilan nga po bang mga patunay ang kailangan para makumbinsi tayo ng isang bagay nga po ay tama o totoo? Baka naman po kahit bonggang-bongga na ang mga patotoo at napakarami ng mga patunay, ay hindi pa rin tayo maniwala sa katotohanan ng isang bagay. Pag nagkaganito po, lalabas na tayo na mismo ang may diferensya at hindi yung nagpapatunay o yung nagpapatotoo.
Sinabi ko po ito as an intro sapagkat sa Biblia po ay may tinatawag na Book of Signs o aklat ng mga patunay o patotoo. Ito po primarily ay tumutukoy sa mga unang kapitulo sa Ebanghelyo ayon kay San Juan kung saan inarrange ni Saint John in a progressive order ang mga mahalagang milagrong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Nandiyan ang turning water into wine, healing the nobleman's son, healing of a man at the pool, yung pagpapakain ni Kristo ng libu-libong mga katao, healing of the man born blind, at ang pinaka-culmination nga po nito ay ang pagbuhay ni Kristo sa namatay ng si Lazaro. Now take note, na inarrange ni Saint John ang mga mahalagang milagrong ito upang patunayan sa mga tao noon, lalong-lalo na sa atin ngayon, na Diyos nga po si Kristo. Kumbaga sa abogado, naglatag na siya ng mga solid na ebidensya na mahirap pasinungalingan. Kaya nga po lalabas na talagang sinungaling na lang, matigas na lang talaga ang puso o may binabalak na kasamaan ang sino man na hindi maniniwala sa mga patunay o patotoong yan. Yan po ang nasaksihan natin sa Ebanghelyong narinig natin. Sa naging reaksyon ng Sanhedrin sa pagbuhay ni Kristo kay Lazaro. Gaya ng sabi ko'y culmination lamang din ng napakarami ng mga bonggang-bongga o hindi basta-bastang mga milagro. Ano ang sabi nila? Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito, referring of course to the signs arranged by Saint John. Ito, kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanyang lahat. So nakita po ninyo, sa mismong mga salita lamang nila, bistado na sila. Alam kasi nila na kapanipaniwala itong mga milagrong ginagawa ni Kristo. Ayaw lang nilang tanggapin talaga. At yun ay dahil may vested interest sila. They wanted to protect their social status, their power, their wealth, na po pwede naman talagang mawala kung si Kristo ay paniniwalaan ng lahat. Para lang yung karaniwang eksena dito sa atin, sa bansa natin kapag may darating na halalan. Siguro naman po may kilala tayo kahit papaano ng mga kandidato o mga politikong nasa pwesto na proven na magagaling at mabait naman. Sila yung mga sinisiraan ng kanilang mga kalaban. Naku mag-ingat po tayo sa mga naninirang yan. Yung gagawin ng lahat, sukat baluktutin kahit ang katotohanan na obvious naman. Malukluk lamang. Kasi siguradong may vested interest ang mga yan. Natutuwa nga po ako kapag may mga kandidato na walang lumalaban. Tapos tatanungin mo yung mga nasasakupan. And in all honesty, makikita mong sasabihin nila sa iyo, kasi naman po, Father, talagang magaling at mabait. Ganun sana. Kapag ang kandidato ay proven ng may integrity, magaling at mabait, wala na sanang lumalaban. Ngayon kung may lalaban pa rin dyan, ay mag-ingat kayo dyan. Sapagkat hindi totoong may malasakit sa bayan, yung mga kumakalaban diyan. Sapagkat kung may totoong malasakit sa bayan, yung mga kumakalaban na yan, di hayaan nilang yung kandidatong proven namang magaling at mabait naman, siyang manungkulan. Diba? Hindi tuloy nakapagtataka na yung mga lumalaban sa mga kandidatong proven namang magaling at mabait would resort oftentimes to dirty tactics. Sapagkat paano mo nga naman sisiraan ang isang kandidatong buo, may integrity, magaling at mabait? Putikan mo, dumihan mo sa pamamagitan ng kasinungalingan. Kaya mag-ingat po tayo. Huwag tayong maniniwala sa mga kasinungalingan yan. Sapagkat pag nagkataon, tayo mapeperwisyo at sila makikinabang. Be wise. Sapagkat sa pamamagitan ng paninira na pawang mga kasinungalingan ay po pwede nating i-let go, sayangin ang mga inosenteng tao, ang mga karapat-dapat na tao, samantalang pwede rin naman nating mahalin, tanggapin ang mga tunay na ipokrito. Inulit ko, pag hindi tayo nag-ingat, pag pinairal natin ang ating katangahan, tayo mapeperwisyo at silang makikinabang. Sigurado ko, napakarami ng mga kandidato ang pinakawalan natin ng bayan natin dahil naniwala tayo sa paninira ng mga may vested o personal interest sa ating bayan. Marami na tayong mga kandidatong karapat-dapat na sinayang. Kaya nga, hanggang ganito na lang sa ngayon ang ating bayan.
Kaya mag-ingat po tayo. Tayo uling paloloko. Sinisisi natin ang mga nasa kapangyarihan, pero tayo naman ang may kapangyarihan magluklok sa kanila sa pwesto. Kung matino ba tayong bumoboto, magkakaganito pa ang bayang ito, ang bansang ito. Kasi tingnan po ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Kung tutuusin, wala nang kasing galing. Wala nang kasing bait. Sinayang pa rin ng mga tao. Bakit? Pinaniwalaan nila ang kasinungalingan ng mga Escriba at Pariseo, ng Sanhedrin, ng mga Saduceo, ng matatanda ng bayan. But was it Jesus' loss? Si Jesus ba ang nawalan? Hindi. Ironically, ang sabi dito ni Caiaphas, hindi ba nyo naisip na mas mabuti para sa atin ng isang tao lang mamamatay alang-alang sa bayan sa halip na mapahamak ang buong bansa? Kasi isipin po natin, hindi nga ba't napahamak din naman ang buong bayan ng Jerusalem nang wasakin sila ng mga Romano? Gayong, anong nangyari kay Kristo? Hindi naman siya nanatiling patay, di ba? Siya umakyat na sa kalangitan. Sinong nawalan? Sinong naperwisyo? E di sila naniniwala sa kasinungalingan. Sana mga kapatid, tayong pag-ugoyo sa mga kasinungalingan ng mga nininira, sa mga alam naman nating matitino, magagaling, mabubuting tao. Sapagkat pag nagkataon, tayong mapeperwisyo. Maniwala po kayo. Sabi nga natin, di ba? You cannot put a good man down. Totoo yun. Hindi mo po pwedeng pabagsakin ang isang mabuting tao, mabuting kandidato, mabuting partner sa buhay, mabuting partner sa negosyo, mabuting kasambahay, mabuting amo, mabuting kaibigan, mabuting pare, mabuting engineer, mabuting doktor, mabuting nurse, mabuting teacher, mabuting pulis, mabuting mayor, o kahit sino man na proven na magaling, may integrity at mabuti naman. Manapa, we will be the ones to go down kapag ang mga taong yan ay ating pinakawalan o sinayang. Kaya po sana, tulad ni St. John, isipin natin, kung maaari nga isulat pa natin yung mga mahalagang patunay ng kabutihan at pagiging maaasahan ng mga taong mabubuting yan sa ating buhay. Upang hindi natin makalimutan. Pagpasalamat natin sa Diyos lagi ang mga taong yan kapag tayo nagdarasal upang mas lalo silang tumimo sa ating puso't isipan. Nang sa gayon, ingatan natin, especially when we realize that sila yung mga punteriya ng demonyo na siraan sa ating buhay. Na ang tanging layunin din lang naman ng demonyo ay yung ating kawalan. Kaya tayo ang mapeperwisyo kapag nagkaganyan. Ingatan po natin ang mga matitinong tao sa ating buhay. Huwag natin silang papabayaan, huwag natin silang kakalimutan. Ito po ang hilingin natin sanang biyaya ngayon sa ating banal na pagdiriwang. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Alam Diyos. kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin Sapagkat ng mahal niya ako. Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo kong pahalagahan ang mga mababait, mabubuting tao sa buhay ko. Silang mga patunay na ako'y mahal mo, na ako'y ginagabayan mo at tinutulungan mo. Huwag ko nawang sayangin ang mga taong ito na punteriya ng Diablo na siraan sa buhay ko upang sirain din naman ako.
Panginoon, tulungan mo kong makita kung sino ang tunay kong kalaban. Ang demonyo na ang hari ng kasinungalingan. Tulungan mo po ako sa kasinungalingan ng Diablo na gumagamit ng maraming tao, maprotektahan ko ang mga tunay kong kakampi sa buhay ko. Mayroong magandang mangyayari sa iyo if you will know your enemies. Tingnan mo, maging mapanuri ka. Sino yung mga totoong tao at sino yung mga hindi totoo sa iyo. Sino yung naglalapit sa iyo sa Diyos. Sino yung naglalayo sa iyo sa Diyos. Sino yung ginagamit ng Diyos para papanalin ka at sino yung ginagamit ng Diablo para sirain ka. Maging mapanuri ka. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Minsan naman ako daraan sa daigdig na ito. Kaya anuman ang mabuting maaaring gawin ko ngayon. O anuman kabutihan ang maaari kong ipadama, itulot ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na to. Naway wag ko tong ipagpaliban o ipagwalang bahala, sapagkat di na ko muling daraan sa ganitong mga landas. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay iyong dinudulutan ng walang hanggang buhay sa pagpapahayag namin ng pagsampalataya sa iyong ngalan, sa pagdiriwang ng muling pagsilang nung kami binyagan. Tanggapin mo ang aming mga alay at panalangin upang ang mga umaasang magiging kaanib ng sambayanan ay huwag masiphayo sa kanilang inaasam at ang mga umaasang patatawarin sa kasalanan ay tumanggap ng kanilang nilulunggating makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagkasaluhan sa mga nagugutom at nauuhaw. Sa pagsunod namin sa gili mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isa Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami at
mula sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, maging sana sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Napag-isip, isip mo na ba ilang taon ang lumipas na, lumipas na, lumipas na. Bawat tao'y simula, bawat simula'y hangganan. Magpasya ka, saan ka pupunta? Ang buhay mo ay di sa'yo. Napag-isip, isip mo na ba ilang taon nang lumipas na, lumipas na, lumipas na. Bawat tao'y simula, bawat simula'y hangganan. Magpasya ka, saan ka pupunta? Pero, manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa katawa't dugo ng anak mo, ay maging hindi nawa naibas sa Kanya sa pagtataglay ng buhay mong sa amin ay Kanyang pamana, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikitsa at sa lagi niyo pong pagtulong na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Ngayon po ay nasa pagpapagawa pa rin tayo ng mga chapels. Salamat po sa suporta at nasa pagtulong din po tayo sa ibang mga simbahan at parokya. Salamat po. Paalala po na sa darating na Lunes Santo, wala po tayong misa sa umaga. Ang mass natin, live mass natin ay 6 p.m. sa Lunes Santo. Okay? Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.